November 19, 12:42 ng hapon dito. May mga gago dito na ewan ko, may mga pinapalo ata. Diyan. Para gulat-gulatin ako dito. Alam nyo, itong mga putang inang, hindi ko alam kung mga iglesia yung mga o mga dating da. Para silang mga ano yung tawag nito, mga terorismo. Para silang nagte-terrorize ng isang lugar. Sa totoo lang, papipiliin ko kayo ng kahapon nga, yung nga pala, kaka-video ko lang kahapon, munti ako madisgrasya doon. Pagtawid ko. Hindi ko na ulitin, na i-video ko na eh. Ngayon yung example na yun, tsaka yung mga nadisgrasya pa ng mga kriminal na mga putang inan to, yung mga putang inang iglesyang yan, gamit yung mga politiko dito, gamit yung mga kapitan dito. Kayo, papayag ba kayo na magparami tayo ng kriminal dito sa Cavite? Malapit na eleksyon. At mukhang magpapabango yata itong mga politiko natin dito. Dito sa mga praning na iglesia to. Kaya pag may eleksyon, iboto nyo yung tunay. Yung mga hindi kinakarga ng mga iglesyang to. Kasi mahirap nito, yung mga kinakarga nilang politiko dito sa Cavite. Pag humingi ng pabor yung mga iglesia, mga putang inang iglesia niya, libre na ang kriminal dito. Kaya papipiliin ko kayo. Pipili kayo. Sa akin walang problema. Kasi dito, naghihintay lang tayo. Papipiliin ko kayo kung gusto nyo ba yung gantong klase ng terorismo dito sa isang lugar o dyan sa lugar nyo. Dyan, hindi lang dito sa Cavite, dyan sa buong lugar nyo, dito sa buong bansa. Mag-usap-usap kayo. Kasi itong mga putang inan to, hahawak ng mga politiko dito para i-terrorize nila yung isang lugar. Alam niyo ba yung terrorize? Sinasakop nila yung isang lugar at nagpipiling hari-hari sila. Gamit ng mga putang ina mga tao dito. Yung mga miyembro nila dito. So, dito sa Cavite, ang dami nila, yung mga lumang tao dito. Ako sasabihin ko sa inyo, mga lumang tao dito na nawala na lang bigla. Na yung, kumbaga, natameme. Yung mga kilalang tao dito na Cavite, na mga lumang tao dito sa Cavite. Ano, papipiliin kayo. Gusto nyo bang magparami ng mga kriminal dito? Dito nga naririnig ko. Kahit malayo sila. Ang ingay nila dito. Diyan, kaliwat kanan. Dito, kapalibot.
Doon sa labas, malapit ka dyan sa Nahara, dito sa labas, sa may kalsada. Dito sa kabilang to, lahat, paikot, paikot dito. Mga baliw na nga. Hindi ko alam kung anong hinahabol ng mga putang inan to. Tayo, nagtuturo lang. Nagtuturo lang tayo ng tungkol sa Diyos. Nagbibigay ng mga kaalaman sa inyo. Putang ina, baliktad. Imbis na magturo ng mabuti tong putang inang iglesyang to, ginawang demonyo yung mga tao dito. Hindi ko alam kung mga taga-dating daan kasama din dyan. Imbis na magturo sila ng kabutihan doon sa tao na dapat nilang gawin o dapat nilang sundin, nagparami ng mga kriminal dito. Gamit ang mga politiko rito. Ano? Papayag ba kayo na magparami tayo ng mga kriminal dito? Papayag ba kayo diyan sa lugar nyo na gawing terorismo ng mga putang inang iglesyang to? Papayag ba kayo doon? Ako, nananahimik ako doon sa bahay, hindi ako lumalabas. Naging ang dami kong kaaway. Lahat sila kaaway ko. Dumami kaaway ko. Hindi ako lumalabas ng bahay. Nandun lang ako, nananahimik sa loob. Ang dami kong kaaway. Diba? Paano magpakalat ng ng kademonyohan tong putang inan to? Ginalay yung mga tao dito, gumamit ng mga artista, gumamit ng radio station, gumamit ng mga TV networks. Tayo, nananahimik lang tayo. Nag-ano lang tayo, nagbablog lang tayo dito tungkol sa ginagawa sa akin ng mga gagong yan. Ito dito, hindi ko nga kilala itong mga to kung sino-sino yung mga yan. Yung mga nakabuntot sa akin dito, hindi ko kilala yung mga yan. Pati yung mga babaeng yan, yung mga nandito, hindi ko kilala yung mga yan. Hindi ko nga, ewan ko. Basta na nandito ako, nakabuntot na yung mga gagong yan. So, sa akin, binibigyan ko kayo ng tsansa. Hindi lang sa akin. Kasi nga, sumabit na kayo, sumakay na kayo. Sa lahat ng mga inagrabyado ng putang inang iglesyang to, sa lahat ng mga inagrabyado dito, sa lahat ng pinatay ng mga putang inang yan, pwede na kayong sumakay. Pwede na kayong makipagsabayan. Wala na silang magagawa Ano pa bang magagawa nila na pinakalat na natin? Once na merong isang tao ditong malakas sa Cavite, isang pinunong malakas na nagpatupad na ng batas na yan tungkol sa mga aral dito. Katulad sa ibang bansa, ala Trump, Amerika. Yung Bible dati sa bawat eskwelahan, tinanggal pala yun. So dati pala may mga Bible doon na pinag-aaralan ng mga bata. So mga teenager, mga bata, nag-aaral sila ng Bible doon. So tinanggal yun. Nung nanalo si Trump, binalik ulit yung Bible na yun sa bawat eskwelahan. Unang-una, Oklahoma ata ang nag-open ng Bible dun sa school na yun. Dito, nawala ang
ang moral ng mga tao dito. Kita mo naman ang nangyayari dito. Mga hindi ko alam kasi parang mga kung tawagin yung mga ugaling bundok, kung tawagin mga ugaling bundok, walang moral, walang pinag-aralan. Kahit nga noon yung mga taga-bundok, kahit walang pinag-aralan yan, marunong rumispeto ang mga yan. Marunong ng good moral. Kaso baliktad ang nangyari dito. Matataas ang pinag-aralan nila dito pero sira ulo. Dito sa Cavite matataas ang mga pinag-aralan ng mga tao dito. Mga college cad pero mga sira ulo. So, nagpatupad ng kademonyohan tong mga putang inan to na hindi ko ako kung may gamit ako makikipagsabayan ako kahit ako mag-isa nako kasi iba hanggat hindi mo kinakantiyan yung kumbaga hindi mo sinabayan lalo yung yung tawag nito lalo yung magiging siga-sigaan dito sa Cavite. Niisip ko nga putang ina paano nagawa ng mga taon to na maging live tayo dito na gawin tayong siraulo dito na pinapatay tayo dito. Paano naging legal yun? Yung pala ang mga backer pala mga politiko dito sa Cavite. Anak ng puta. Kaya pala ang lalakas ng loob. Kaya nga sa darating, kung merong sa eleksyon, asahan nyo yung taong hindi kargado ng mga putang inan to. No? Itong hindi tao ng mga iglesia. Yun ang iboto nyo. Kasi matakot kayo dun sa mga tao ng mga iglesia dyan. Kasi unang-una, yung mga iglesyang demonyong yan, yung nagpapatupad ng kademonyohan dyan. Takin mo ako kahapon muntik na ako. Nakakita ko tatawid ako gumanon pa ako para makita ko yung kalsada. Ito yung jeep. Dumiretso akong gano'n para makita ko yung kalsada. Nakita ko clear. Walang pumapasok. Di tatawid na ako, ang bilis. Binilis ako ng tawid. Babuta may biglang sumingit na gano'n. Tinignan ko naman yung ang tagal kong nagmotor. Kahit sa EDSA, minsan di ako nadisgrasya dyan. Tapos sa bike lang, madidisgrasya ako. Awit. Nakipagkarerahan pa ako sa EDSA. Tapos dito lang, sasabit ako, putang ina. So, maraming katarantaduhan itong mga gagong to. Sana malaman yung lahat kung anong klaseng demonyo ang mga to. Dito hindi ko alam kung paputok yan o yung hinahampas para buwisiti nila ako dito sa bukid hindi ko kilala yung mga yan pero sa totoo lang kung nagkataong may hawak akong video rito at kilala ko yung mga yan, hihiram ako ng itakdo pag iitaking ko yung mga putang inang yan. Kaso wala tayong ebidensya. Kung nagkataong may ebidensya tayong hawak, ayos na. Kahit siguro panabla lang, ayos na. Hindi naman makakaarte ito. Bakit? Titimbre ko na yan doon sa tropa dito. Bago ko tirahin yung putang inang yan. Lalakas ng loob ng mga gagong to. Yung pala, ang backer, mga politiko rito. Sobrang lakas ng loob ng mga siraulo ito. Itong mga kriminal dito sa Cavite, sobrang lalakas ng loob. Pinatatakbo pala ng mga politiko rito. Kaya pala makabuhay pa. Pero kung nung unang araw yan,
Sabihin ko sa inyo, baka pinalutang na yan sa ilog. Noong unang araw. Yan ang kwento ng mga lolo ko. Pinalulutang sa ilog. Nako, kayo na mismo magsalita kung gaano nakalala ang mga siraulo. Kayo na mismo ang magsabi kung anong klaseng tao na itong mga to. Hindi na ako magsasalita kung hindi kayo magsasalita. Okay, so sunod na lang muna ulit. At hindi wala pa tayong maisip na kung magandang topic natin. Basta ang isipin nyo, nitong darating na eleksyon, yung taong hindi kargado ng mga demonyong to. Kasi nakakatakot itong mga demonyong to. Nagiging legal ang mga kriminal dito dahil sa mga gagong yan. Tandaan nyo sinabi ko. Susunod na ulit.